Top 5 most popular New Year's resolutions that will likely fail. Happy New Year! Bagong taon, bagong buhay. Madami nagsasabi na ito na yung panahon para sa isang bagong simula. Ika nga nila, New Year, New Me. Pero boy, you know what? Back that shit! Teka lang, medyo mataba. Papatunayan kong New Year's resolutions alone are just a bunch of nonsense. Kasi hindi naman nagkakatotoo. Number 1. Losing weight. Lahat tayo gusto magkaroon ng slim and fit body. Ulala! Sino bang hindi? Kaso ang reality, mas mukha tayong hulas na single mother na hindi malabas-labas yung baby. Anak! Sino ka man ang dinadala mo? Ma, syempre wala. Malaki lang talaga tiyan ko. At saka ano ka ba? Lalaki ako, ma. Lalaki! Aba, malay ka! Bruh. Imbis kasi mabawasan ng timbang, baka nga nadadagdagan pa. Dahil sigurado ako na ng Noche Buena at Medianoche, madami ka ding nilamutak na fried chicken at nilaklak na coke. Happy New Year! Ketchup! Ibang coke yun ah! Ha? Nasa 2,000 to 2,500 kasi ang average recommended daily calorie intake. Kapag nasobrahan ka nito, sure ball, magmumukha ka talagang bola. Wee! Kaya kung gusto mo magbawas ng timbang, dapat mas mababa rito ang iyong kinukonsumo. Nasa 1.9k calories para sa lalaki at nasa 1.4 calories naman para sa babae. Ang problema, nasa Pilipinas tayo. At sa Pilipinas, halos bawat galaw, may kanin. What the what? This is a problem because rice is actually packed with calories. Around 205 calories sa bawat tasa ng puting kanin. Kaya kung madalas ka nakakatatlong tasa ng kanin bawat kain, matik nun, that's 9 cups of rice per day already, which is around 1,845 calories. Di pa dyan kasali yung mantika at ulam. Kaya hanggang hindi mo binibilang lahat ng iyong calorie intake, hindi ka talaga papayat. Lalo na kung kain ka ng kain. Na para bang gusto mo maging malupito ng iyong katawan. Gusto pumayat? Diet ayaw? Aray kay! Oh no! Number 2, working out. Ayon sa IRSA figures, nasa 12% ng pangkalahatang new gym memberships ay nagaganap tuwing January. Ito yung panahon na madaming alag-ragas na nakapila sa mga fitness centers para subukan kung kaya din nila maging yummy and sexy. Ang tawag dito ay January Rush. Pero, yummy at sexy naman sila. Weh, talaga? Oo naman. Tignan mo. Ketchup! Anong ginawa mo? Oh no! At first, 12% increase in gym memberships during January sounds promising. Pero sa kasamang palad, ayon sa isang 2012 study, nasa 80% ng mga new members na to ay hindi din ipinagpatuloy ang magandang nasimulan pagkatapos lamang ng 5 buwan. Ibig sabihin nun, there's also an 80% chance na kabilang ka din sa mga susuko. Alam mo bakit? Kasi you are a Pussy for sale. Binebenta ko mang alaga kong pusa. Pussy for sale. Konnichiwa! Ako gawa siyo pao. Ako gusto bili iyong pusa. Itutukay. Ikaw bigay. Ako kuha. Okay. Number 3, saving money. Nitong Desyembre lang, muling bumagsak ang Philippine peso sa pinakamahinang antas nito sa kasaysayan na umaabot sa 59.22 pesos per $1. That's almost 200 pesos for every Mr. Beast chocolate bar. Hala, bawal yun sa usa. Talaga? Sige nga. Oo, diba? And to add insult to injury, according to our chairperson in Senate Committee on Finance, Senator Gatchalian, every Filipino now owes 142,000 pesos because of the country's 17 trillion peso debt. Ibig sabihin nun, literal na mahihirapan ka ng mag-ipon. Dahil bukod sa pagmahal ng bilihin, meron ka na agad utang na 142,000 pesos sa gobyerno. Di pa nag-uumpisa, basag na agad ang New Year's resolution mo. Uy! Number 4, waking up early. Between a night owl and an early bird, mas pipiliin ko yung pangalawa. Kasi parang ang ganda pakinggan na maaga ka nagigising. Na para bang masipag at optimistic ang tao. Plus points yun para sa mga chika babe. Ah!
Kaso nga lang ang katotohanan, mas marami sa atin yung tulog ala kwago. Tulog sa umaga, gising naman sa gabi. Which to be fair, is expected dahil namulat tayo sa modernong mundo na puno ng makabagong teknolohiya. Halos lahat kasi sa atin ay may mga cellphones. At cellphones ang isa sa pangunahing dahilan kung ba't madami sa atin ay napupuyat. Nagtatagli kasi ng short wavelength enriched light o blue light ang mga electronic screens. Now our brain interprets this as daylight. Kumbaga, iniisip ng utak natin na umaga pa din kahit hindi naman. At dahil dito, nagkakaroon ng suppression sa melatonin secretion. Melatonin is the hormone responsible for making the body feel tired and ready for sleep. Kung wala ito, mahihirapan tayong makatulog. Kaya ako naghahangad kang maaga matulog at magising, siguraduhin mo munang to stop using your phones 1 to 2 hours before sleep. Dahil kung hindi, sooner or later, nang dahil sa pagpupuyat, magiging kamukha mo na yung masungit mong auntie tuwing reunion. Ate Malo, kamusta na? May asawa ka na ba? May nahanap ka na bang trabaho? Baka niyan, puro tambay na tupag mo. Hoy! Ano pinagsasabi mo? Di ba dapat ako ang magsabi sa'yo niyan? Drop out ka sa college, di ba? At saka, 57 na ako. Matagal ng kasal at lahat ng anak ko sa London. Ay, oo nga pala. Sorry, Auntie Malo. In character kasi ako. Hehe. Look at this dude. Number 5, being productive. Tuwing bagong taon, madaling sabihin na magiging productive ka na. Nasimula ngayon, ikay magiging ganap na kalaban ni Juan Tamad sa pagsungkit ng hindi mahiwagang bayabas. Ngunit ang katotohanan ay nananaginip ka lang. At sa katunayan, katulad mo din siya. Tol, medyo napasarap tulog mo ah. Ha? Ano ba ginagawa natin dito? Ito, hinihintay mo hulog yung bayab. According to US News and World Report, 80% ng New Year's resolution fail by February. That's 2 months pagkatapos ng bagong taon. At ayon naman sa isang 2014 study, 35% of these failed New Year's resolution fail because of unrealistic goals. Ibig sabihin nun, masyado lang talaga imposible yung goal para gawin. Ang goal ko ngayong taon ay maging kasing payat ko na si Fiddlesticks. Palol! Sino niloloko mo? Kaya kung kabilang ka sa mga taong mahilig gumawa ng unrealistic goals, then you'll definitely fail. Huwag kasi masyadong ambisyoso. Know your limits. Dapat sakto lang. Ayaw ko na ha. Di ko kaya papugiin to. Ganito pa talaga reference? Bingot? Ngangi, nga ba? Wala. Nga. Wala nga ni. Kasi ikaw yung problema. Sinisira mo yung bingot community sa pinanggagawa mo. Kaya naman, make your plans into bite-sized versions para mas madaling gawin. Dahil the journey to productivity is not about speed, but more about consistency. Ang sarap! With that said, boy, hinahaman kita. Patunayan mong mali ako. That your New Year's resolution is not that nonsense after all. Kabilang ka ba sa 80% of quitters? Or are you a fighter na handang lumaban para sa pangarap mo? Please, Speed! I need this!